Sandali ha. Alam mo, gusto kong ipaliwanag sa iyo ito ha. Pinag-aral ka namin sa eskwelahan na gusto mo. Yan ba ang tinuturo sa iyo? Ha? Tumihaya buong maghapon? Ganyan ba? Simpleng obligasyon. Simpleng responsibilidad sa bahay. Hindi mo alam. Bakit? Tinutulungan ko naman si Mama minsan ah. Minsan? Rebecca? Ano to? Ano to mga kalat na to? Kanina pa to ah. Ano? 10 taong kaabuti ng pagkain yan? Ha? Puro kayo babae dito. Yan ba tinuturo mo sa kapatid mo? Diyos ko, Rebecca! Kararating ko lang galing trabaho. Kayo nga anahan ko sana ayos yung bahay. Baabunan ko. Ano to? Saan to ng cellphone? Kung habang kumakain. Darating. Ingay-ingay. May kapatid ka pang babae na susunod sa yapak mo. Itong ituturo mo. Itong ipapakita mo. Ilan taon ka na ba? Ha? Ilan taon ka na? Nabunga nga dito. Ako na lang tutulong sa'yo. Kaya dala ba naman naman? Mama, anong problema na naman? Nag-away na naman kayo ni Rebecca? Talaga yung anak mo kahit kailan. Wala akong makitang pag-asang makakatuwang natin. Eh, in-spoil mo rin yung batang yan eh. Di ba sinabi ko sa'yo nun? Huwag nating spoilin. Kita mo ngayon, tayo nahihirapan. Kasi nga, ayoko sanang gawin kung anong pinadana sa atin ng mga magulang natin na sobrang higpit. Pero, oo nga tayo, tama ka na. Na-spoil na yata yung bata. Alam mo minsan, napapaisip ako eh. Paano na yung batang yan? Kapag nagkatrabaho, o kaya nag-abroad, o kaya paano yung buhay niya na hindi marunong magluto? Hindi marunong magligpit? Paano pag nag-boarding house yan? Ano sasabihin sa kanya ng mga kasama niya? Sige nga. Rebecca! Ano? Hihiga ka lang dyan? Ang daming trabaho maitutulong mo sa akin. Ba't yung kapatid mo hindi pa rin yan naliligo? Anong petsa na, Rebecca? Ma, masama pakiramdam ko. Kagagaling ko lang din sa trabaho, sa oras ng biyahe ko. Pagod din ako. Bakit ako, Rebecca? Hindi ba ako napapagod? May trabaho ako. May trabaho din ako dito sa bahay. Diyos ko, Rebecca, matanda ka na, oh. Kaya na ni Aliyah yan, ma. Si Aliyah na, para habang bata pa matuto na siya. Rebecca, hindi habang buhay nandito ako kasama niyo. Kailangan kanyang kapatid mo kung mawala na ako. Pagod na ako, ma. Kung gusto mo, iwanan mo na lang dyan. Gagawin ko na lang mamaya. Ako na lang gagawa. Ano, bukas ko pa makikita, nandito pa rin to? Ako na nga ang gagawa. Iwanan mo na nga lang dyan, ma. Iwanan mo na nga lang. Rebecca, kabisado kita. Pagod na ako, anak. Ma, pwede ba? Kung pagod ka, magpahinga ka na lang. Pahinga na lang tayo. Aliyah, tulungan mo na lang si Mama. Kasi ganyan, daldal ng daldal. Oh, ba't ba gumagawa niyan? Ha? Eh, yung anak mo, Oh, ewan ko, mananakit lang ang ulo ko, tay. nasaan ang panganay mo? Ay, Dapat siya gumagawa niyan. Pagod ka na galing sa trabaho, pag-aasikaso, pagluluto, ano pa ba? Nananakit lang ang ulo ko, tay. Hindi, ano sinabi mo sa kanya? Kanina pa ako, utos ng utos, kaya pa ako tawag ng tawag Oo sa kanya, nga, tay. anong reason out niya? Bakit ikaw gumagawa niyan? Pagod daw siya. Pagod? Bakit tayo? Hindi ba pagod? Yan na nga eh. Hindi dapat ganyan. CR lang, di pa niya malinis? Sa atin pa inaasa? Hindi dapat ganyan talaga.
Dapat dito sa bahay, may kanya-kanya tayong obligasyon. CR lang yan, napakadali linisin. Natutuyuan na ako ng dugo sa kanya, tay. Pwede ba? Ikaw na lang kausapin mo na, tay. Bago pa mahuli ang lahat sa batang yan. Minsan sumusobra na to si Rebecca talaga eh. Hindi ko na rin alam kung paano kakausapin tong batang to eh. Medyo matigas ang ulo talaga eh. Hindi ko alam saan mo pinag-ihi ang batang yan. Yaman mo. Kakausapin ko yan. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko yan. Diyos ng bata to. Tay, napag-isip ko, bigyan kaya natin lang ng leksyon ng batang yan. Alam mo, tama ka dyan eh. Sasakayunan kita dyan. Plano ko rin gawin sa kanina eh. Naunahan mo lang ako. Alam mo, ganito gawin natin ha. Bigyan natin ng obligasyon yung batang yan. Hayaan natin siyang matuto. Pag gusto niya kumain, matuto siyang magluto. Malaki na yan eh. May mga lulutuin naman. May mga stocks tayo dyan. Okay? Huwag mo laban yung mga damit niya. Kumbaga, tanggalan mo ng karapatan. I-grounded mo. Pag may hiniling sa'yo, cut off. Hindi pa pwede. Kasi hindi niya marirealize yun. Hanggat binibigay natin lahat ng luho sa kanya, mali yun. Hindi pa pwedeng ganun. Darating ang panahon, dalawa tayong mawawala sa mundo. Kapag palaging ganyan yan, sinasabi ko sa'yo, magiging kawawa yan si Rebecca. Mali ba ako? Tama ka dun, tay. Ibang-iba na talaga yung panahon nila ngayon. Oo. Kundi TV, social media, gadget, umaga pa lang, gabi, tanghali, laging naka-cellphone. Kaya maraming kabataan kayang entitled talaga. Wala nang respeto sa magulang. Eh siguro, dahil sa mga napapanood gano'n, may mga napapanood siya umaasa sa magulang, ganito, ganyan. Eh naku, ganun ang gawin natin kay Rebecca. Para rin sa kanya yun. Isa pang inaalala ko rin, tay. Paano na lang pagka nasa ibang bayan? Paano lang pag kailangan na niyang mamuhay mag-isa niya? O mapunta sa bahay ng mga kaibigan, kamag-anak natin. Hindi pa pwedeng inaasta niyang yan eh. Oo, isang araw, 2 araw, libre siya makakain, pakikisamahan siya, pakikitaan siya ng maganda. Ang inaalala ko, tay, baka biglang pagsawaan siya. Nawala man lang siyang may ambag habang nandun siya naka-stay. Alam mo, tama ka dun eh. Tatanggapin siya niyan. Pero balang araw, mapupulaan siya. Matasabihan ng hindi maganda. Kapag hindi siya nakisama ng maganda. Ganyan ang mangyayari sa kanya. Papaalisin yan. Or, baka nga, kung ano pa masabi na magiging kasama niya sa bahay o mga kaibigan niya. Ganun ang mangyayari niya sa batang yan. Hanggat hindi natututo sa yung batang niya sa bahay, sa sarili niyang bahay, hindi siya pwedeng mag-board sa ibang bahay. Salamat, tay. Nagawin natin para sa kanya. Suportahan kita dyan. Birang bata to. Meron ng pagkain, umorder pa sa labas. Aba naman. Tingin niya sa magulang niya, nagtatain ng pera. Hindi iniisip yung pinaghirapan. Hoy, Rebecca, tumayo ka nga dyan. Ano naman ba, ma? Tumayo ka dyan! Mag-usap nga tayo. Ano naman ba yun, ma? Sa palagay ko, panahon na para mamuhay ka mag-isa mo. Bakit? Nananahimik lang ako, ah. Rebecca, kailangan mo nang matuto na hindi umaasa sa amin. Sandali ha. Alam mo, gusto kong ipaliwanag sa ito ha. Pinag-aral ka namin sa eskwelahan na gusto mo. Yan ba ang tinuturo sa'yo? Ha?
Tumihaya buong maghapon. Ganyan ba? Simpleng obligasyon. Simpleng responsibilidad sa bahay. Hindi mo alam. Bakit? Tinutulungan ko naman si Mama minsan ah. Minsan, Oo, Totoo naman eh. oo, minsan. Hindi mo obligahin ang sarili mong tumulong, mapagaan ang buhay dito sa loob ng bahay. darating kami dito, yung kapatid mo hindi nakaayos. Hindi mo man lang mapaliguan. Hindi mo mapalitan ng damit. Galing kami sa trabaho, nakahilata ka dyan. Nagsiselfone. Ano gusto niyo gawin ko kay Aliyah pa? Eh mga ang laki-laki na yan eh. Ano ba kailangan ko ayusin dyan? Eh kaya naman niya maligo mag-isa. Kaya naman niya magdamit. Eh bakit ako pa? Alam mo, Rebecca, hindi ko inaasahan yung mga ganit sa sa'yo. Parang wala kang response. Eh bakit ganyan kayo? Tumutulong naman ako minsan. Kaya nga, umalis ka na ng bahay, matuto ka mag-isa mo, tignan natin. Ma-realize mo kung ano ang gusto namin pa-realize sa'yo. Okay, okay. Eh di pabayaan niyo na lang ako. Eh di mas mabuti, mag-isa na lang ako. At least wala bang ganyan, daldal ng daldal, ang sakit sa tenga, di ba? Pabayaan niyo na lang ako. Sumusuot na kami. Ate, tama na. Huwag ka na kasi sumagot sa kanila. O, hindi yan. Nakita ng paborito niyong anak ang ginawa niyo sa akin. So ngayon, ako ngayon yung masama pa rin? Wala naman akong ginagawa eh. Nananahimik na nga lang ako. Hindi ko na nga kayo pinapakailaman eh.